at Isoray. Kaya't naasahan ko po na tayo ay magkikita-kita dito sa September 11 for the celebration of Yom Kippur, the Day of Atonement, the Day of Repentance. Ayan. So habang umiikot-ikot, hindi, yun na. Yan. Okay. So tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong puso at buong pagpapakumbaba na kami po ay sama-samang dumudulog sa iyo sa mga oras na ito. At minsan pa ay aming hinihiling na tulungan mo kami at turuan mo kami ngayong umaga. Buksan mo po ang aming mga isipan, bigyan kami ng kaliwanagan, at nawa ay aming pong matutunan ang aming mga pag-aaralan sa aklat ng Leviticus ngayong umaga. Maraming pong salamat, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Okay, so Leviticus. Nasa ikatlong Sunday na po tayo sa pag-aaral natin ng panibagong librong ito. At ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang chapter 1, pero sa tingin ko hindi ho natin matatapos yung buong chapter 1, no? But anyway, tuloy-tuloy lang po yung ating pag-aaral. Now, Leviticus is organized in a most logical way. Ang chapters 1 to 7, it cover the laws on ritual sacrifice. Ang chapters 8, 9, and 10 speak of the ordination of the priesthood. Samantalang ang chapters 11 to 15 deal with ritual purity and cleanliness. At ang chapter 16 to 27 lay down basic principles and practices for applying holiness to the everyday lives of the Israelite people. So, in one summary, ayan po ang Book of Leviticus. So, kaya ibang presentation naman po ito. As you can see, yung chapters 1 to 7, ito po yon, is the ritual sacrifices. Yung chapters 8 to 10 is about priests ordained. And then chapters 11 to 15 po is about ritual purity. Chapter 16 to 17 is Day of Atonement. And then chapters, ito po, 18 to 20. Yan, about moral purity. Medyo may pa-surprise pa no? And then chapters 21 to 22 po is qualification for priests. And then 23 to 25 is about ritual feasts. And then 26 to 27 is called to covenant faithfulness. So in a brief summary po, yan ang nilalaman. Now, kung gusto po nating i-divide sa dalawa lang, the book of Leviticus is divided into two, the way to God, which is yung access to God, and the walk with God, which is lifestyle. So the way to God, which is how to access God, is in chapters 1 to 17, and then yung the walk with God, or yung lifestyle na gusto ng Diyos, ay nasa 18 to 27. So the emphasis for ng chapters 1 to 17 is about ritual for worship. And then yun naman pong the walk with God is practical for living. Yung po yung emphasis nito. Ang location sa Mount Sinai nung ibinigay ito, at yan ay 1 full year. At ang keyword na makikita natin sa Leviticus ay holy, and it appears 90 times. No? 90 times. Ang theme ng Leviticus is how sinful humanity
should worship a holy God. Ayan. Okay? So, yan po yung mga key verses. Nasa baba, makikita nyo. And Christ in Leviticus. Makikita ba natin si Kristo sa Leviticus? He is pictured in each sacrifice and ritual. Alright. So, professor na professor ang dating ko, di ba? Para lang ako nasa classroom ko sa Lufthansa. Ayan. So, ayan po yung summary ng buong Leviticus. No? There are 1, 2, 3, 4, 5 na mga offering at yan ay binubuo po ng burnt grain, fellowship or peace, purification or sin, and reparation or guilt. So ito po yung mga corresponding verses of scriptures related to each offering. And then nandito naman po yung purpose niya. And then yung portion ng offering na yon, no, alin ang para sa Diyos, alin ang para sa priest, alin ang para sa mga tao. And then may mga associated offering po yun. Katulad ng burnt offering, ang associated offering niya is often accompanied by grain offering and so on and so forth. So lahat po yan mga kapatid, tatalakayin natin. No? One at a time. Uunawain po natin lahat yan. Kaya medyo mahaba-habang pag-aaral po ito. Hindi naman kayo nagmamadali, no? Wala naman ho kayong pupuntahan. Ano? So, kaya hilingin natin kay Lord na makumpleto natin ito, yung buong Leviticus, na tayo malusog at malalakas. Ako po, ang lagi kong prayer kay Lord, Lord, bigyan mo po ako ng kalakasan, bigyan mo ako ng physical na kalakasan, ng karunungan, at ipahintulot mo po na matapos ko ang buong Torah, at matapos ko ang buong Tanakh, at matapos ko ang buong New Testament. Bago mo po ako kunin. So, praise the Lord. Okay, now, a little review of what we have taken up last Sunday. No? Principles for understanding Leviticus. Number 1, Jehovah divides, elects, and separates. Ito po yung mapapansin natin sa pag-aaral natin ng Leviticus. Ang Diyos ay napaka-stricto pagdating po sa kasalanan. Walang compromise, walang gray area. Inihiwalay ng Diyos ang sa Kanya at ang hindi sa Kanya. At pagkatapos po, siya ay humihirang doon sa Kanyang inihiwalay and then tapos ise-separate niya yon for a special purpose. At ito yung ginawa niya sa bayang Israel. Inihiwalay niya ang bayang Israel sa maraming bansa. At doon po sa bayang Israel ay pumili siya ng isang tribe. No? At ang tribe na pinili niya na maglilingkod sa kanya ay ang tribe ni Levi. And then from the tribe of Levi, siya po ay nag-separate ng isang clan doon, which is the clan of Aaron, para magsilbing high priest sa kanya. And so ito po yung ginagawa ng Panginoon at ito yung makikita natin dito. Number 2, Leviticus is the priestly worldview. So ang mababasa po natin at pag-aaralan natin sa Leviticus ay kung ano ang pagtingin ng mga priest na hinirang ng Diyos in terms of how you should approach God, no? And how you should maintain your relationship with God. As of course, instructed by the Lord. So special na pinili sila para sa function na yon. Thirdly, God classifies sins as intentional and unintentional. So, natutunan po natin last Sunday na meron palang mga kasalanang sinasadya at hindi sinasadya. At ang kasalanang sinasadya ay walang katapat na anumang sacrifice sa Levitical system of sacrifices. Pero yung pong unintentional, meron siyang katapat. No? Fourthly, sacrificial system deals only with unintentional sins.
Yun lang mga kasalanang hindi sinasadya ang ang merong nakatapat na sacrificial system. At ang isa pong kapansin-pansin dito sa pag-aaral natin, mga kapatid, makikita ho natin na ang mga sacrifices dito, yung Levitical system of sacrifices, hindi po karamihan doon ay related sa kasalanan. No? So, ulitin ko po, ang intentional sin, ang sinasadyang kasalanan, ay walang katapat na Levitical sacrificial system. Meaning, walang way para ma-reconcile ka pa sa Diyos kapag ikaw ay nakakumit ng sinasadyang kasalanan. Pero pag hindi sinasadya, meron po siyang nakalaan na Levitical sacrificial system para ma-reconcile ka sa Diyos. Kaya may pagkakataong kang ma-reconcile pa sa Diyos kapag nakakumit ka ng unintentional sin. Pero, makikita natin ang mga sacrificial system, may kanya-kanya pong pangalan kasi yan, at tatalakayin natin yung unang-unang sacrificial system. Pero, yung pong mga sacrificial system yan, karamihan doon, hindi po related sa kasalanan. So kaya limited na siya sa unintentional, pero majority pa sa kanya ay hindi related sa kasalanan. Okay? Panglima po, the sacrificial system is about more than atoning for sins. No? It is more than atoning for sin. Sabi natin, kapag nakagawa ka ng unintentional sin, at ikaw ay nag-sacrifice, no? Maa-atone ka, or mapapatawad ka sa kasalanan at ma-reconcile ka sa Diyos. Pero yung pong sacrificial system na yun, is mahigit pa siya doon. No? So kaya, yung sacrificial system, hindi po ang ultimate na dahilan doon ay para mapatawad ka sa kasalanan. Bahagi lang siya. So yung pong sacrificial system na yon ay mas higit pa doon sa pagpapatawad sa kasalanan. Expect that na yan po ay ating tadalakayin. At ito yung isang magandang natutunan natin last Sunday. Yeshua fulfilled more than the Levitical sacrificial system. Bakit to? Kasi nga, yung Levitical sacrificial system, ang ina-address lang niya ay yung unintentional sin. Pero nung si Jesus Christ po ay namatay sa krus at muling nabuhay, in-address niya pati yung mga intentional sins. Hindi lang yung unintentional. Okay? Kaya, mapapansin niyo po, pag binasa nyo ang mga account ni Jesus Christ, ang majority po ng kanyang, siguro sabihin ko ng lahat ng kasalanang pinatawad ni Jesus, no? Na mababasa natin sa Biblia is all about intentional sins. Ganon din ho kay Paul. Basta si Paul ay nagbanggit ng tungkol sa kasalanan, sa anumang letter niya, ang tinutukoy niya ay hindi unintentional. Ang tinutukoy niya lagi ay intentional sin. Okay? Number 7, the foundational principle behind the sacrificial system is substitution. Which means, kung ako yung nagkasala unintentional at ako ay nag-alay ng hayop, ibig sabihin po nun, yung kaparusahan na para sa akin ay kinuha nung hayop at siya ang naging substitute. Hindi ako ang namatay, kundi ang namatay ay yung pong hayop. Tandaan po natin na sa kapanahunan nila, hindi ko katulad sa panahon natin ngayon, sa kapanahunan nila, the moment na nagkasala ka at ito ay punishable by death right away, you will be killed. You will be stoned to death. So kaya may substitute
So sa atin po, ang naging substitute natin ay ang Panginoong Yesus. Siya yung namatay para sa atin imbis na tayo ang mamatay. Dahil tayo ang makasalanan, hindi siya, pero siya ang umako ng ating mga kasalanan. Siya ay naging kasalanan. So si Jesus Christ po ay hindi lang siya naging sin offering, kundi si Jesus Christ po ay mismong naging sin. Lahat ng kasalanan ay inako niya, intentional and unintentional. Kaya siya po yung tumanggap ng punishment of death at hindi lamang po yun, tinanggap niya yung wrath or poot ng Diyos dahil siya ang naging kasalanan para sa atin. And lastly, Leviticus should be read as a continuation of Exodus. Sabi ko nga po, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy ay parang isang mahabang nobela. Tuloy-tuloy. Sequential siya. Yun ang maganda po doon sa first 5 books. No, sequential. Kaya kapag binasa mo siya from Genesis, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, tuloy-tuloy yung kwento. Now, yung pong mga principles na ito ay hindi po right away makikita natin sa Leviticus. Talaga medyo challenge talaga to. Hindi po natin right away makikita yan as we go along our study of Leviticus. Sa ano natin makikita? Yung pong mga principle na yan, nandoon po siya sa Numbers and Deuteronomy. So the detailed principle that we can learn from the book of Leviticus ay makikita po natin yan sa Numbers and Deuteronomy. Kaya kapag hindi po natin tinalakay ang Numbers and Deuteronomy, incomplete ang ating pag-aaral. Okay? So kaya, roughly, ang Leviticus matatapos natin ng 2 years, ang Numbers, matatapos natin ng 2 years. Ang Deuteronomy, matatapos natin ng 2 years. So kaya, 6 na taon ho na walang a-absent. Alright? Okay ba yun? Okay yung agreement natin na yun? Walang a-absent ng 6 na taon. Okay. Now, let's read Leviticus chapter 1. Maiksi lang naman po ito. Basahin natin, no? And take note, no? Take note po ng mga binabasa natin. We will read it slowly. Verse 1, Adonai called to Moshe and spoke to him from the tent of meeting. He said, "Speak to the people of Israel. Say to them, when any of you brings an offering to Adonai, you may bring your animal offering either from the herd or from the flock. If his offering is a burnt offering from the herd, he must offer a male without defect. He is to bring it to the entrance of the tent of meeting so that it can be accepted by Adonai. He is to lay his hand upon the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. He is to slaughter the young bull before Adonai and the sons of Aharon. The Kohanim are to present the blood. They are to splash the blood against all sides of the altar, which is by the entrance to the tent of meeting. He is to skin the burnt offering and cut it in pieces. The descendants of Aaron the Kohen are to put fire on the altar and arrange wood on the fire. The sons of Aaron the Kohanim are to arrange the pieces, the head and the fat, on the wood which is on the fire on the altar. He is to wash the entrails and lower parts of the legs with water. And the Kohen is to cause all of it to go up in smoke on the altar as a burnt offering. It is an offering made by fire,
a fragrant aroma for Adonai. If his offering is from the flock, whether from the sheep or from the goats, for a burnt offering, he must offer a male without defect. He is to slaughter it on the north side of the altar before Adonai, and the sons of Aaron, the Kohanim, are to splash its blood against all sides of the altar. He is to cut it into pieces, and the Kohen is to arrange them with the head and fat on the wood which is on the fire on the altar. He is to wash the entrails and lower parts of the legs with water, and the Kohen is to offer it all and make it go up in smoke on the altar as a burnt offering. It is an offering made by fire, a fragrant aroma for Adonai. If his offering to Adonai is a burnt offering of birds, he must offer a dove or a young pigeon. The Kohen, the priest, is to bring it to the altar, snap off its head, and make it go up in smoke on the altar. Its blood is to be drained out on the side of the altar. He is to remove the food pouch and its feathers from its neck, and discard it on the pile of ashes just east of the altar. He is to pull it open with a wing on each side, but without tearing it in half. The Kohen is to make it go up in smoke on the altar, on the wood which is on the fire, as a burnt offering. It is an offering made by fire, a fragrant aroma for Adonai. Nai-imagine niyo po ba kung ano yung ginagawa nila doon sa pag-offer ng animals? By the way, ito po ay ginagawa nila twice a day. Every day. One in the morning, one in the afternoon. Every day. Now, magugulat po tayo dito dahil ito po, ang unang-unang isinulat dito ay yung burnt offering. At ito pong burnt offering na ito, mga kapatid, ay wala pa siyang kinalaman kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan. So itong burnt offering na tinutukoy dito ay wala pong ina-address na kasalanang nagawa ang tao. Now, let's go back. Yung una pong talata na nakita natin, Leviticus chapter 1 verse 1, ang sabi po doon, now he called, doon sa ibang translation, yung binasa natin kanina, and God called Moses. Sa Hebrew po, yung now he called, nung tinawag ng Diyos si Moses, yan po ay Vayikra. No? Vayikra, now he called, tinawag niya si Moses. Kaya po ang ginawa ng mga Hudyo, ang pangalan nung libro na yon ay Vayikra. Sa atin ay yung Greek equivalent, which is Leviticus. Sa kanila, yung Hebrew name ng book na yan ay hindi Leviticus. Yan po ay Greek name ng libro, which is yun yung nakasanayan natin. Sa kanila po, sa mga Hudyo, sa Hebrew Bible, yung pong Leviticus ay Vayikra. At yung Vayikra na yon, yun po yung mga unang salita doon sa verse 1. Kaya ang ginawa nila, lahat po ng yung Torah, no, yung bawat unang salita po doon sa verse 1, yun ang ginawa nilang title ng libro. Okay? Kaya hindi po Genesis sa kanila, hindi Exodus, hindi Leviticus. Katulad ditong Leviticus, hindi siya Leviticus, siya po ay Vayikra. And it carries a weighty meaning. Bakit ito? Kasi kaparehas ito nung tinawag ng Diyos si Moses
pinapanik siya sa Mount Sinai para ibigay sa kanya ang law. So, kaya nung pinatawag ng Diyos si Moses sa Mount Sinai, sa taas, ibinigay sa kanya ang law. At yung law, mga kapatid, yun na nag-define kung ano ang kasalanan. Kasi without the law, wala kang knowledge kung ano ang sin. Kasi wala kang alam kung ano ang binabiolate mo. Kaya ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang law. At dahil nasa kanila na ang law, anybody who violates that law ay nakakumit ng kasalanan. So kaya po ang biblical definition ng kasalanan ay ang pag-disobey mo sa Word of God o sa law of God. And along with that, dun sa law na ibinigay ng Diyos, kapag na-violate mo yan, isinaad din ng Diyos kay Moses kung ano ang magiging kaparusahan. Kaya binigay yung law at ibinigay din ng Diyos yung curses of the law. Okay? Now, kung ikaw ay mag-violate dyan, mag-violate ka dyan sa law, dito sa Leviticus, ibinigay naman ng Diyos kung papaano mapapatawad yung kasalanan mo. Pero, ang mapapatawad lang ay yung unintentional sin. Kung ang kasalanan ay sinadya, then hindi ka walang kapatawaran yon dahil walang katapat na sacrificial system yon. Kaya kung gaano kahalaga yung pagtatawag ng Diyos kay Moses sa Mount Sinai para ibigay yung batas at yung pong curses of the law, ay ganun din kahalaga itong pagtatawag ng Diyos na ito kay Moses para ibigay sa kanya ang sacrificial system for the atonement of unintentional sin. So, kaya ang equivalent po nito, kumbaga parang kailan lang po nanonood ako nung history ng Pilipinas. Binalikan ko yung kasaysayan ng EDSA Revolution, yung kasaysayan ng proclamation ng martial law noong 1972. And makikita ho natin na yung ating presidente, kapag meron po siyang napakahalagang sasabihin at i-declare niya ito sa buong Pilipinas, ginagawa niya po yun sa Malacanang. Hindi sa press conference. No? Hindi ho magpapatawag ng press conference ang presidente. Kaya kapag nakita nyo ang presidente ay nasa Malacanang Palace at hindi press conference at sa Malacanang Palace ay mismong dun sa kanyang opisina. Sa Amerika po, ang tawag nila dito ay Oval Office. Kapag ang presidente ng Amerika ay meron pong i-announce na napakahalaga para sa buong Amerika, siya po ay pupunta sa Oval Office niya. Doon niya i-announce yun. Ibig sabihin, napakahalaga niyan. Pakinggan na ng lahat. Dito po sa atin, ang presidente pupunta sa Malacanang at uupo siya doon sa opisina niya. Hindi ko lang alam kung square office yun or oblong. Hindi ko alam. Pero doon po siya uupo at doon siya mag-a-announce. Kaya si President Marcos, nung nag-announce ng martial law, kung mapapansin nyo, nandun siya sa kanyang opisina at kita nyo yung upuan niya, yung parang upuan ng mga hari, di ba? Doon niya in-announce yung Declaration of Martial Law. Ganon din po ito. No? Parang ganyan yan. Ipinatawag ng Diyos si Moses dahil i-announce sa kanya kung ano ang magiging sacrificial system na gagawin nila kung sakaling may mag-violate nung law na ibinigay niya. Okay? Kaya po, hindi po totoo na wala nang bisa ang law ng Diyos ngayon. Kasi, papaano po natin malalaman kung ano ang kasalanan? Dahil ang kasalanan po ay pagsuway sa batas ng Diyos. Kaya kung di mo alam ang batas ng Diyos, hindi mo alam kung ano sinusuway mo. At sa panahon natin ngayon, hindi na po pwedeng yung ignorance of the law. No?
Sabi nga sa batas, ignorance of the law excuses no one. Hindi mo pwede sabihin, hindi ko alam na nakasalanan pala yon. Hindi ko pwede na yon. No? Kaya, nandoon yon. Kaya mahalagang pinag-aaralan ang Torah. Dahil, nandiyan po sa Torah, nakapaloob ang law of God. Yun ang magbibigay sa atin ng moral guidance, ang law of God. Kaya mahalaga po na alam natin yun. Kaya sabi ng mga marami, hindi, under grace na tayo, hindi na tayo under law. So ano nang patakaran ng kung under grace ka? Kung sabihin kung under grace ka, of course not. Eh ngayon, anong standard ang susundin mo? Kahit na under grace tayo, meron. At yung standard na yon ay ang standard ng Diyos. At sa ano nakasulat yon? Nandoon siya sa law. And we have to live by the principle of God. Nasaan yung principle? Nandoon po sa Torah. Saan sa Torah? Nandito po sa Leviticus, sa Numbers, Deuteronomy. So, yung unang mga talata po na yun, no? Now he called. Not only that it carries a weighty meaning, it is a preamble to indicate that what follows is significant and unusually important. So, kaya Moses, you better listen. Pay attention. Dahil ito yung gagawin ninyo para mapatawad ko kayo. Ito yung gagawin ninyo para makalapit kayo sa akin. Huh? So, similar preamble used when Jehovah called Moses to Mount Sinai to give him the law. Now, we have learned also about God's justice system. At ang tawag po natin doon ay mispat. Di ba? Tatandaan nyo sa Exodus. At ito po ay merong dalawang components, ang sacrificial system at yung pong law. Now, yung law ay meron siyang sariling purpose and function. Yung sacrificial system, meron siyang sariling purpose and function. So, the sacrificial system leads to forgiveness. But the law leads to punishment. Kadalasan po, kahit ang mga Hudyo, ay yung pong Torah ay tinatawag nilang law. In Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kaya, pag sinabing Torah or pag sinabing law, para sa kanila yun din ay Torah. Pag sinabing Torah, yun sa kanila ay law. Pero hindi po ganun yon. Ang law ay bahagi lang siya ng buong Torah. Parang ganito po, sa panahon natin ngayon, lalo na ako nung unang na-born again ako, ang unang-unang Bible ko ay New Testament lang. Binigyan ako ng kaibigan ko yung pocket size, yung nilalagay sa bulsa na gano'n, na pag binuksan mo, kailangan mo na magnifying glass para mabasa mo. No? So binigyan ako noon. At sasabi ng kaibigan ko, basahin mo yung Bible. So, pero New Testament lang siya. Pero alam natin, ang Bible ay merong Old, merong New. Pero yung New, tinatawag din nating Bible. But that is, kumbaga, hindi po siya masyadong tama. Kasi ang Bible ay Old and New. So, kaya kapag Old lang, no, tinatawag din nating Bible. Pag New, tinatawag nating Bible. Meron pa nga pong Bible na may New Testament pa na yung 4 Gospels lang eh. Diba? Yung Matthew, Mark, Luke, and John, inabot nyo pa ba yun? Tapos may Psalm sa dulo. So, ang tawag natin itong Bible. Pero ang totoo, hindi siya Bible. Siya ay part ng Bible. Diba? Yung New Testament ay part ng Bible. Yung 4 Gospels, part ng Bible. So, ganito rin ho sila. Yung law ay yung Torah, tinatawag nilang law. Yung law, tinatawag nilang Torah. Dahil alam nyo na kung ano ibig sabihin. So, at sa pag-aaral natin, nakita natin na ang law ay nagsimula pa lang sa kalagitnaan ng Exodus.
nung ibinigay na ng Diyos ang law kay Moses. Diba? Tapos nag-establish na siya ng priesthood. Kasi dati ho nun, wala naman silang, wala silang priesthood. Sino po ang priesthood nila noon? Sa panahon nila po, ang panganay na anak na lalaki, ang tumatayong priest sa pamilya, kaya siya yung naghahandog. Ngayong, bago pa yung sacrificial system, meron na po silang pamamaraan ng paghahandog sa Diyos. Kaya nagsimula pa yan kay Abel at kay Cain. Di ba? Meron na po silang paghahandog. Wala pa yung Levitical sacrificial system. Now, ang gumaganap po nun ay ang panganay na anak. Kaya po nung in-establish ng Diyos yung Levitical priesthood, alam niyo po ba na nagalit ang mga panganay na anak? Ha? Sa kasaysayan, nagalit po sila. Bakit? Kasi tinanggalan sila ng authority. Kasi nung panahon nila, pag ikaw ay panganay na anak na lalaki, you have the full authority pagdating mo sa paghahandog sa Diyos. And they like it because they act as a priest sa bahay. Hindi po yung tatay. Yung pong panganay na anak. Kaya nung in-establish ng Diyos yung pong Levitical priesthood na manggagaling lang sa lahi ni Levi, ang magiging priest, nagalit po. No? Nagalit po ang mga panganay na anak. Nagalit po ang mga panganay na anak. No? Eldest son, walang babae. Kaya kapag ang anak ay babaeng panganay, hindi siya pwedeng mag-act as priest ng tatay naman ang gaganap nun. That's the exception. Pero hanggat may, kaya napakahalaga ho sa kanila ng panganay na anak na lalaki. Kaya hanggat hindi sila nagkakaroon ng anak na lalaki, buo ng buo yun. Dahil hindi qualified ang babae. No? Hindi qualified ang babae. Of course, ano po yan culture, tradition, no? Now, isa rin sa mapapansin natin dito sa pag-aaral natin na ito, the law sets out moral choices, thereby defining sin. I have said that already. The sacrificial system provides atonement when a sin occurs. Okay? But only for unintentional sins. Now, you will notice po, mga kapatid, na several times pinaulit-ulit po yan na Bnei Israel, Bnei Israel. Mababasa natin. Literally means young Israel. Which means, ito pong Leviticus na ito, naka-address lang sa mga Israelite. Sa kanila lang ho ito. Dahil during that time, ang tao lang talaga na kinikilala ng Diyos na kanya ay ang Israel. All other nations, hindi ho kinikilala ng Diyos na kanya yon. Ang Israel lang ho. Kaya itong Levitical sacrificial system na ito ay applicable lang ito sa mga Hudyo. Kay Bnei Israel. Sa anak lang ng Diyos. Okay? Now, pero, tandaan niyo po, siguro tinatalakay niyo na ito sa 7 Feasts of the Lord, na kahit ikaw ay foreigner, hindi ka Hudyo by blood, pero nakipag-isa ka sa Hudyo, sumama ka sa kanila, then kasama ka na dito. Applicable na rin sa iyo ang Levitical sacrificial system. Basta nasa loob ka na ng Israel. Now, in our days, dahil tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, tayo po ay grafted na into the family of God. Kaya kahit Filipino by blood tayo, but dahil tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, spiritually speaking, tayo po ay mga Hudyo na in the eyes of God. Kaya kung tayo po'y mga Hudyo na, then ibig sabihin, required na tayo na sundin kung ano ay pinapagawa ng Diyos sa mga Hudyo. At ang isa po doon, na pinapagawa ng Panginoon is to memorialize the 7 feasts of the Lord. Kaya po natin, yan ang dahilan kung bakit tayo magdiriwang ng Yom Kippur.
Yan po ang dahilan kung bakit natin ipagdiriwang ang sukot. At para ma-educate tayong lahat, yan po yung dahilan kung bakit naglagay tayo ng training sa 7 Peace of the Lord na kinokondak ni Ate Ching ngayon every Sunday. Kaya salamat po dun sa mga uma-attend. Doon po sa nag-drop, nag-drop no? For some valid reasons, siguro po mauulit pa naman yan sa susunod. Doon kayo mag-alala. Wala pang, ang nakalagay lang sa grade nyo ay incomplete. Hindi failed. Pwede pa naman bumalik ko. Now, yung pong word na offering, no? Yung pong word na offering, sa Hebrew word po niyan ay korban. Na ang ibig sabihin niyan is a general term. No? It's a general term. No? And then yung burnt offering, mga kapatid, in Hebrew, ang tawag po sa kanya ay ola. So, sa next po, sa chapter 2, tatalakayin natin yung ibang tawag naman. Kasi grain offering naman. Ito sa burnt offering, ang tawag po sa kanya ay ola. Now, yung pong word na ola, o yung burnt offering, hindi po siya literal na word or kahulugan ng burnt offering. Yung burnt offering po, which is ola in Hebrew, siya po ay functional translation. Anong ibig sabihin po? Kasi kapag kinuha natin yung pong literal na ibig sabihin ng yung literal word ng burnt offering, wala pong masyadong significance sa atin yon. Kaya ang inilagay po nilang translation diyan is burnt offering, no? Which is ang burnt offering ibig sabihin po ay ola. So functional, ano po ibig sabihin nun? Ano ba yung purpose? No? Kaya yung burnt offering is not the literal translation nung offering na yon, kundi yung burnt offering po is a functional translation nung word na ginagamit nila para doon sa offering na yon. Na ang ibig sabihin po nung in Hebrew word ay ascend or bring near, no? So the best literal translation for ola is near offering or ascend offering. Masyado pong technical, ano? Bakit po? Bakit ko binibigyan ng emphasis ito, mga kapatid? Bakit kailangan maintindihan natin na yung burnt offering na yon ay near offering or ascending offering? Bakit to? Kasi itong burnt offering na ito ay hindi po nila ginagawa para mapatawad sila sa ginawa nilang kasalanang hindi nila sinasadya. Kundi bago pa sila makapaghandog para doon sa kasalanan nilang nagawa na hindi sinasadya, kailangan dumaan muna sila sa burnt offering. Bakit to? Requirement ng Diyos yan para makalapit ka pa lang sa Kanya. Hindi ka pa humihingi ng tawad. Kaya yun po yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Hindi nagbabago ang standard ng Diyos. Hindi siya naging relax na pwede ka nang lumapit kahit na anong itsura mo, na wala kang pakialam. Kumbaga, kundi meron pong, you have to prepare yourself first even before you come to the Lord in His presence. Hindi ko kasi tinuturo sa atin ito eh. Ang tinuro ko kasi sa atin, by grace makakalapit tayo sa Diyos. Kaya sa atin, kahit na po walang preparation, walang, parang lumalapit lang tayo sa Diyos ng, haphazardly. Pero ito po yun, yung burnt offering na to, yung unang-unang offering na ihahandog nila, ay offering po yan para makalapit lang sa Diyos. Now, again, ulitin ko po, and they are doing this twice a day, every day. Gaano ho kahirap yan?
Di ba? Imagine niyo tayo, linggo nga lang tayo sisimba eh. Marami pa sa atin, tamad. At 2 oras lang yun. Pag napahaba-haba ka pa dun, ipapako ka na sa krus. Imagine niyo po kung nabuhay tayo nito ng panahon nila. Now, tatalunan ko na po, mga kapatid. At ang gumagawa po nito ay ang bawat isa sa kanila. Ina-assist lang sila ng priest. So, ang gagawin ho ng tao, may bitbit siyang hayop, depende sa kanyang kakayahan. Pwedeng magdala siya ng ibon kung mahirap lang siya, ng pigeon kung mahirap siya, pwedeng magdala siya ng kambing, pwede siyang magdala ng baka, depende po sa kanyang kakayahan. Pero, ang punto, magdadala ka. Sa madaling salita, hindi ka pwedeng mag-appear before the Lord na wala kang dala. Di ba? Sa mga simbahan nung ngayon, karamihan, wala nang dala, gusto pag-uwi, may bit-bit pa. Di ba? Sa kanila ho, hindi ka pwedeng humarap sa Diyos. Tandaan mo ha, ang pinag-uusapan pa lang ho natin dito ay yung pagharap mo pa lang sa Diyos. Hindi ka pa naghahandog para sa kasalanang ginawa mo. Now, para maging acceptable yun, yung dala-dala mong hayop, kunyari may dala-dala ka pong kambing. Yung priest, ang role niya lang, titingnan lang kung yung priest ay male, walang defect, walang diferensya, sungay, hindi baluktot, ang kulay tama, ang paa hindi piti, walang sakit, malinis, maayos. Yun lang ang ginagawa ng priest. Pero yung paghahandog, ang kumakatay po yung mismong naghahandog. Kaya nakapila ho sila doon sa northeast part ng templo, nag-aabang sila sa turn nila habang bitbit nila yung hayop. Pagdating doon ay examinin ng priest. Pasado, sige, tuloy. Sila po ang kumakatay noon. So pagkakatay po noon, no, ang ititira lang ho doon yung skin. Tapos yung skin, ibibigay yun doon sa priest. Tapos yung priest, pagkakatay mo, kunyari ako po, nakatay ko na siya, nahiwa-hiwa ko na siya, naatado ko na. Yung priest lang ang maglalagay doon sa brazen altar para sunugin. Habang nanonood ka. And then tapos yung dugo, i-splash po yun doon sa may brazen altar sa gilid. Anong purpose doon? Kasi yung blood ng animals, hindi po siya holy. Para maging holy siya, kailangan magkaroon siya ng contact doon sa isang holy na item. And in that case, yung pong brazen altar is declared holy. Kaya kapag yung blood ay inisplash nila doon, pag tama ng blood doon sa yung blood nagiging holy. Because of the contact doon sa brazen altar. Tapos habang sinusunog po yung and sila naglilinis ng laman loob. Sila nagtatanggal ng dumi, sila nagtatanggal ng lahat. Sila naghuhugas noon, yung huhugasan yung mga paa, yung laman loob and all that. Yung lampong priest ang naghahagis doon sa brazen altar para masunog. No? So, ngayong umaga yon, mamayang hapon meron pa. At yung binanggit ko dito sa una, sa chapter 1, is the burnt offering, which is ola, which is not intended dun sa kasalanan mong nagawa. Kasi maghahandog ka pa ulit ng another na hayop, at yung hayop na yon, dun mo ipapatong ang iyong kamay, para yung kasalanan mong nagawa, itatransfer dun sa hayop. So anong point ko po mga kapatid? Eto sila, mga mananampalataya, I don't want to go over the slides ko po. Sinasummarize ko na lang sa inyo ang laman. Anong point ko, mga kapatid? Parehas ang requirement ng Diyos, hindi nagbabago.
Ang nagbago lang yung pamamaraan. Hindi na tayo nagkakatay ng hayop. Hindi na ini-examine ni pastor, pasado. Pero, the same principle po, mga kapatid. Bawat isa sa kanila, you don't appear before the Lord empty-handed. Kasi hindi ka pwedeng pumunta doon na, asa nang, wala ho, priest eh. Wala, uwi. Ganon, kumuha ka ng hayop mo. Kaya nga, pag mahirap ka, kahit ibon. At ang pamamaraan ho nila ng pagkatay ng hayop, nilalaslas ang leeg. Bakit ho leeg? Kasi yung main artery ng leeg papunta dun sa brain, makat off agad yung flow of blood para maging unconscious kagad yung hayop. Ang dahilan po nun, para hindi mahirapan yung hayop pag pinapatay mo. Now, sa pananaw natin, hayop lang siya. Pero sa panahon ng Diyos, inosenteng hayop yun na walang kinalaman na kinukuha ang kasalanan mo. No? So pagkakatay mo noon, doon pa lang tatanggapin, kung tatanggapin ng Diyos yon, yung smoke, mga kapatid, hindi yung hayop. Yung smoke, ang darating sa Diyos, yun yung kanyang maamoy. Literal bang maamoy? Tatala. Pero yung smoke, ang mahalaga sa Diyos doon. Yun yung mabangong samyu sa Kanya. Paano yung mga, yung hayop? Wala na, nasunog na siya. Ikaw, wala. Uuwi ka, wala kang dala. Yung priest, yung balat, kanya. See? So, now, put yourself in their shoes, mga kapatid. Alam nyo ba na yung pong meat ng hayop is a luxury sa kanila? Ibig sabihin, kapag ikaw ay nag-ulam ng meat na hindi inialay, mayaman ka. Kasi po, merong mga offering sila na kapag kayong hayop ay inoffer na, sinasabi na meron po silang portion doon na yung meat ng hayop, may portion ka na kakainin mo. May portion yung priest na kakainin. May portion para sa Diyos. At yung burnt offering, yung ola, wala ho silang portion doon. Now, kung ikaw ay mahirap na tao, o kaya naman, kumbaga average ka lang, tapos nagdala ka ng kambing, tapos inihandog mo doon, kahit balat, hindi mo makakain. Nasusundan niyo po ako? Na ibig sabihin, takam na takam ka kasi sinusunog yung hayop. Samantalang ikaw hindi ka makakain kasi mahal. Pero ihahandog mo sa Diyos yun. Ihahandog mo yun. At depende pa yun kapag ka nakita ng priest, baluktot ang sungay yan, di pwede, kumuha ka ng diretsyo. Depende pa ho yun. Now, and then imagine, they are doing it twice a day, every day. And they stayed in the wilderness for 40 years. Dito naman natin makikita na kahit nasa wilderness sila, nandun yung provision ng Diyos. Kasi isipin nyo, paano silang nakapagpabuhay pa ng mga hayop sa gitna ng wilderness? Pero dahil nire-require ng Diyos sa kanila na maghandog sila, pinrovide ng Diyos. Pero hindi ang Diyos ang mag-aalaga. Alagaan nyo. At pag dumating yung oras, kailangan ihandog nyo pag hinihingi ko. Hindi ka pwedeng umindi. See? So, now let me finish this, mga kapatid. Iambing po natin sa ating panahon natin ngayon. Tayo po, karamihan, hindi man lahat, pero karamihan, at hindi lang ho dito sa simbahan natin ito, sa lahat ito ng Christian churches, ang mga tao nagsisimba lang. Ang participation lang, attendance. Madalas pa makikita natin na nakatayo lang sila, parang nanonood lang ng palabas. Parang nagpapalipas lang na matapos yung service. Walang participation sa pag-worship kay Lord.
Observe nyo po yan. Walang participation sa pag-worship kay Lord. A-attend lang, tatayo, pag pinatayo, uupo, pag pinaupo, tatayo, uupo, and then uwi. Sunday after Sunday after Sunday. Sila po hindi. Individual. Sila ang kakatay ng hayop. Sila ang magbibitbit. Sila pa mag-aalaga nun. Magmula sa pagiging maliit niya hanggang paglaki niya na pwede na siyang ihandog. Aalagaan pa nila yon. Bibit-bitin nila doon. I-check ng priest. Tapos sila ang magkakatay. Sila maglilinis. Sila ang lahat. Tapos yung priest nag-a-assist lang para sunugin. And then pagkatapos nun, nakapaghandog na sila sa Diyos, uwi na sila. Lahat ho, may participation pagdating sa pagsamba sa Diyos. Pagdating sa paglapit sa Diyos, lahat nagpa-participate. Walang nanonood lang doon. Walang nakatingin lang doon sa kumakatay. Ganda ng hayop mo ah. Taba, ganda. Diba? Wala ho doon yung nakatingin doon para hindi maganda yung pag-aalaga mo dyan eh. Hindi maganda yung paghahandog ni priest. Diba? Sa simbahan natin ngayon, ito nakikita natin. Pangit ng preaching. Diba? Wala sa tono yung gitarista. Wala sa pangit ng mga ilaw, kundido pa yung isa. Tapos yung ano bang ginawa dito sa kurtina na to? Antays, basag-basag na. Walang elevator, hirap pumanik. Imbes na mag-participate sa worship, ano po ang ginagawa ng karamihan? Oh? Lahat ng puna, lahat ng pintas, lahat ng ano, pero makikita mo walang ginagawa. Sa kanila po hindi. You, as an individual, you are required by God to take part in the worship service. Hindi ka pwedeng tumayo lang dyan. Hindi ka pwedeng nanonood lang dyan. Kailangan meron kang ginagawa sa pagsamba sa Diyos. Amen? Gusto niyo ba bumalik tayo sa panahon nila? So, pag-isipan ho natin maigi to. Ulitin ko po hindi ba ang standard ng Diyos nung Old Testament at iba na ang standard niya ngayon? Hindi po. Ang pamamaraan ang nagbago. Pero ang principle remains the same. Kaya nawa po ang aking prayer, lahat tayo, walang hindi, na magpa-participate sa pagsamba sa Diyos. Pagsamba pa lang po yun, di pa natin pinag-uusapan kung paano ka naman maghahandog pag may nagawa kang kasalanan. Di ba? Ang mabigat, yung nagawa mo ay intentional na kasalanan kasi hindi ka na rin papayagan magdala ng hayop. Pero ano ang pakiramdam mo kung hindi ka na part ng naghahandog sa Diyos? At bit-bit mo yung burden of sin. Di ba? Masayang buhay ba yon? Hindi eh. Hindi masayang buhay yon. Pero, kung ikaw naman ay nakagawa ng unintentional sin, meron kang gagawin. Pero bago mo magawa yon, meron namang requirement ng Diyos. So with that, mga kapatid, tayo po ay tumayo at tayo po ay magsara sa